hindi po mababawasan at mawawala ang mga wala sa lugar, sobrang batikos, libelous, fake news at iba pa kung walang masasampulan at walang makukulong base sa kanilang mga ginawang pagkakamali at kasalanan. Yan po ang nakikita natin. Marami kasi nagtatanong bakit palala ng palala ang fake news? Bakit ayaw tigilan ng mga mapanirang uri si Pangulong Marcos at halos mas madalas ay personal na ang issue? Iyan po yung aking nakikita na problema. Walang nasasampulan. Masyadong mabagal ang implementation ng ating mga batas. Alam po ninyo, ang ating mga batas sa kasalukuyan, hindi problema, malakas ang ating mga batas. Natatalo lang ng kanilang paniniwalang karapatan, may demokrasya, may kalayaan. Kaya hindi naramdaman ang batas. Pero mali po yun eh. Kahit na may kalayaan, may karapatan, pero meron limitasyon yan, matagal ko na sinasabi. May hangganan ng lahat. Pag sumobra na ang paninira, lalo na kung fake news, yan ay may pananagutan na. At hindi naman ho kaila, lantad, kilala, alam kung anong grupo ang pinanggagalingan ng ganyang klaseng galawan. Pero bakit hindi madisiplina at mapakulong ng NBI at ng ating kapulisan at mga departamentong dapat kumikilos dito? Lalo na diyang Presidential Communication Office, Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Department of Information Communication Technology. Yun po yun. Kasi social media ang ginagamit. Yung apat na department na yan, kung magtutulungan, gagawin nilang trabaho sa dami ng kailang manpower at pera taon-taon na ginagastos. Mayroong masasampulan eh. Ulitin ko DICT, PCO, DOJ at DILG. Yan po yung magpapatupad. Ang police under ng DILG, ang NBI under ng DOJ. So, di ba? Law Enforcement Agency. Mapapailing ka na lang eh. Sa totoo lang. Ay, nako. Kasi wala pong mangyayari kung ganitong kalambot ang ating mga otoridad. Hanggang warning, hanggang press release, hanggang interview lang. Eh, sawan-sawa na tayo doon. Alam mo, ang gobyernong mabagal, inaabuso. Ang gobyernong pwedeng paisi-isi ang mga otoridad, walang mangyayari. Hindi naman yan ang gusto ng Pangulo eh. Tuloy-tuloy ang trabaho ng Pangulo, marami na siyang order na ipinagkaloob. Actually, ang mga cabinet secretary, hindi naman kailangang utusan pa. Mayroong authority under the law ang mga department secretary, law enforcement agency na ipatupad ang batas kahit walang utos, mayroong utos o wala ang Pangulo as Chief Executive. Bakit paisi-isi rin sila? Sabihin natin kung yung leadership ng Pangulo, malambot ang Pangulo, mabait ang Pangulo, pero hindi dapat mabait ang Cabinet Secretary, Director ng NBI, PNP Director General. Dahil yung batas ay nandyan na, hindi na kailangang iutos. Yung destabilization, fake news, lantaran niya sa social media, sa mga press conference, sa mga interview at lahat. Hindi ho sagabal ang demokrasya, malayang pamamahayag. Pag sobra na, may pananagutan. Sa ibang bansa kasi yan ang umiiral eh. Alam niyo sa malaking bansa tulad sa Amerika, masyadong independent ang mga tao dyan. Bumabatikos din sila, pero may limitasyon. Pero pagka sila ay bumatikos ng wala sa lugar, kaagad-agad sila iniimbestigan, hinuhuli, pinupusasan, pinakukulong, pinaparusahan ng batas nila. O, kahit na malaya sila, kahit sila independent sa lahat ng kanilang paniniwala, meron limitasyon, may disiplina ang tao, may kaunlaran. Yun ang kailangan nating sample. Dito po sa ating sobra kasi. Sobrang inaabuso at sobrang naman lambot, mabagal ang mga nagpapatupad ng batas. Nandiyan na yung cyber libel under the law. Mayroong libel, administrative libel, nasa batas din yan.
Marami yun. Dalawang lebelong pinag-uusapan na nasa batas. Yung cyber level ay yung paggamit ng social media. Di ba? Yung administrative, yung libel tulong sa administrative para pagbayarin, yung mga pronouncement, akusasyon, or kung ano man na hindi tama, pwedeng maging libelous yun. Ang dami po eh. Pero may umami na, may nagsorry na, hanggang ngayon hindi pa nakukulong. Ilan na yung mga vlogger na kakilala ang anti-Marcos na pinatawag ng NBI? Kahit nung araw pa. Umaamin na sila, nagsosorry na, admission ng pagsorry. Wala. Malaya pa rin sila, nakabalik pa rin. Bumabanat pa rin ngayon. Nadagdagan pa. At mga below the belt, parang 2.5 na yung pagmumura, 2.5 na yung panlalait ng wala sa lugar, pero nakatinga nga lang ang mga otoridad. Nasaan ang katarungan? Hindi lang sa Pangulo ito. Pag ang Pangulo ay binabanatan ng personal, ang damage nito ay sa buong gobyerno at sa buong mamamayang Pilipino na matitino. Yung ayaw maniwala dyan, saradong isip kasi one-sided sila. Kaya kailangan ipakita ng mga otoridad ang tapang ng batas at pananagutan sa batas. Kung mananatili po ang ganitong sistema, itong natitirang 2 taon at kalahati ni Pangulong Marcos, lalo siyang lalaitin. Lalo na pagpasok ng 2027 kasi campaign period na yan. Politikang-politika na usapan yan kasi sa Mayo ng 2028 election. Ito na lang taong ito ang pinakamatino na natitirang taon ng Marcos administration na gawin ang lahat, ipatupad ang batas laban kahit kanino. Hindi lang sa fake news, pati sa graph ng korupsyon. Sa 2027, maniwala kayo, tandaan nyo ito, sinasabi ko ito, mas matindi ng politika. Lahat ay politika ng galawan kasi lahat may mga ambisyon sa posisyon. Mula konsihal, vice mayor, mayor, munisipyo, city mayor, at mga board, bukal, at governor, vice governor, at mga district congressman, party list, senador, vice president, at presidential. Yan po ay local, national, presidential election. Lahat yan politika ng galawan. Makakalimutan na ang pagbibigay ng hustisya. Ngayong taong ito, ilang buwan na lang, tama na, sobra na ang puro warning, puro babala, implementation, pagpapakulong, disiplina ang kailangan sa mga umaabuso. Identify naman kung saan ang gagaling ang umaabuso. Identify naman kung sino mga vloggers nasa social media ang wala sa lugar ang mga topic after views, followers, subscribers only. Pera-pera lang. Pero kahit may karapatan, merong pananagutan palagi kung inuulit. Kaya yung aking nabanggit na mga departments at mga department secretary, gumalaw naman kayo. Baka puro pasarap lang kayo sa buhay, kawawa ang taong bayan.